Mga kapuso, huwag po natin walang bahala ang lagnat, ang ubo, ang sipon. Naka-alerto kayo ng Department of Health dahil sa pagkalat ng sakit na tikdas sa Metro Manila Pamandin. Delikado ang tikdas kapag hindi wasto ang tugong medikal. Katunayan, sinabi ng Department of Health na 2 bata na ang namamatay dahil sa naturang sakit na katutok. Si Lala Roque. Mahigit 7% ang tinaas sa mga kaso ng tigdas sa Metro Manila pa lang mula Enero hanggang nitong December 10 kumpara sa parehong panahon noong 2012. Base sa partial report ng Regional Epidemiology Surveillance Unit ng DOH-NCR, 179 ang tinamaan nito, 6 na beses na mas marami sa 25 na naitala noong 2012. Kaya naka-alerto na ang DOH lalo pa sa 179 na nagkatigdas, 2 na ang nasawi. Isang batang lalaki mula sa Malabon at batang babae mula sa Muntinlupa. That is below 5 years old. No? Eh, kung susumahin natin, kung titingnan natin yung mga naging sintomas nila, no? Bali ang unang naging symptoms na nila, pareho silang nagkaroon ng lagnat. And then nagkaroon ng ubo, sipon, tapos namula yung mga mata nila. Pinakamalaki raw ang naitalang kaso ng tigdas sa Las Piñas na may 44 cases. Sumunod ang Muntinlupa na may 32 kaso at Caloocan na may 26 na kaso. May mga naitala ring kaso mula sa Maynila, Parañaque, Malabon, Quezon City, Taguig, Navotas, Pasay, Makati at Pasig. Ayon kay DOH-NCR Director Dr. Eduardo Hanairo, nakakabahala ang biglang pagtaas ng mga kaso ng tigdas sa Metro Manila. Kaya nagpakalat na raw sila ng mga tauhan sa mga apektadong lugar para alamin ang dahilan nito. Huwag din daw ipawalang bahala ang anumang nararamdaman, lalo't uso ang ubot sipon ngayong taglamig. Mas madali raw kasing kumalat ang virus sa ganitong panahon. Pag ang isang kaso ng measles, tigdas, pumunta rito, after some time umalis siya, no? 1 to 2 hours, may pumasok na bata na may na-resistensya, maaaring mahawa yun. Ganun katindi kasi droplet infection. Ang measles o tigdas ay dinudulot ng isang uri ng paramyxovirus na umaatake sa respiratory system ng tao. Unang sintomas nito ang nag-aapoy na lagnat na karaniwang sisiklab 10 hanggang 12 araw matapos ma-expose sa virus. Sipon, ubo, pamumula at pagluluha ng mata at pagkakaroon ng mga maliit na puting spots sa loob ng bibig. Makalipas ang ilang araw, magkakaroon ng pulang rash ang pasyente. Karaniwan sa mukha at liig at kinalaunan ay kakalat sa buong katawan hanggang kamay at paa. Delikado, madaling makahawa at nakamamatay ang tigdas dahil sa mga komplikasyong dulot nito tulad ng encephalitis o impeksyon na nagdudulot ng pamamaga ng utak, severe diarrhea at dehydration, pneumonia at iba pa. Pwede rin itong magdulot ng pagkabulag. Katunayan, isa ito sa nangungunang dahilan ng pagkamatay ng mga bata sa buong mundo ayon sa World Health Organization. Noong 2011, halos 160,000 ang namatay dahil sa tigdas sa buong mundo o 18 kada oras. Pero simple lang naman ang solusyon kung tutuusin. Ayon sa DOH, may sapat na supply ng bakuna laban sa tigdas sa mga health center. Dapat lang dalhin ang inyong mga anak edad 11 buwan hanggang 12 taong gulang. Huwag din daw mag-alala dahil libre naman ang pagpapabakuna. Sa isang health center sa Mandaluyong, ipinakita sa amin ang basyon ng mga bakunang kanilang ginamit. Tuwing Miyerkules, dagsaraw ang mga nagpapabakuna sa kanila. Natakot din po, kaya maagap po ako sa pagpapabakuna sa mga anak ko. Kailangan po para hindi sila magkasakit. Lala Roque, nakatutok, 24 oras.